Alright, dumating na yung ating order online. Ito is para sa remote control na electric fan. Ito igagawa uli ako ng isa pang solar lamp natin. So, ito muna. Siyempre, gusto natin medyo social yung ating electric fan. Gusto natin papindot-pindot lang. Ito yung pinaka-module niya, no? So, kukolect lang natin yan. So, madali lang naman siyang sundan. Ito yung 1, 2, 3 speed niya. Swing. Itong SW, swing yan. Ito yung fan na aking gagawing remote, tower fan. Kasi, ito is pwede itong lagyan ng remote yung swing niya. Kasi yung swing nito is gumagamit siya ng tinatawag nating synchronized motor, mga ganito. No, ang hindi pwedeng lagyan ng swing na remote is yung regular na fan lang na ganito. Na gumagamit pa rin ng mechanical swing, no? Ito yung pinipindot, gano'n, para mag-swing or mag-oscillate ng ganun yung ano natin, yung fan niya. Ito is ginagamit niya is motor din para mag-swing siya. Ito kasi nasira na ito dati. Ito is push button siya na merong timer, merong iba-ibang mode, no? Kaya lang nasira na siya. Ginawa ko to manual lang siya, on, tapos swing, tsaka speed, no? Problema nito, maingay siya kasi gawa nitong speed controller natin is nagpo-produce siya ng hum. Tapos hindi accurate yung speed niya kung sample plugin natin. Tapos ito yung speed niya. Sobrang bagal, parang nag-hum siya. Yan ang mawawatay. Tapos sagad na agad, konti pa lang. Parang hindi siya accurate yung speed niya. Titimplahin mo pa lang maayos. So, tapos ito yung swing. Yan. So, baguhin ko na lang. Gamitin ko na lang yung remote para kahit malayo, pwede natin siya i-power on. Parang medyo sosyali naman. So, ngayon, alisin ko na muna yung dati kong setup na yung speed controller tsaka ibang mga wires na. So may power indicator naman siya. Tatanggalin ko lang to. Ito yung gagamitin ko, yung existing ko na nilagay dito. So yung LED niya doon, nabahan ko lang siya, nilagyan ko lang siya ng wire para lalabas siya dito sa ating panel, no? Para kita natin yung ilaw. And then ito, pwede natin siyang wire up. May fuse na rin pala siya kasama, no? Pero naglagay pa rin ako ng fuse dito. So yung sunline natin galing sa plug, ito siya, diretso siya sa switch muna kasi gusto ko may manual switch din siya kasi para hindi nakababad na naka-on lagi ito, no? Kasi once na pinlag mo na to, gumagana na kasi lagi yan. So lagi nakababad yan, naka-on lagi. Doon sabihin natin naka-standby siya palagi, pero ayaw natin ng ganon. Kahit pa paano meron pa rin tayong manual na switch. Ito yun, yung dati pa rin gamit ko. Then, dinaan ko na lang siya sa fuse. Hindi naman tumatama, no? Dinaan ko na lang yan sa fuse. Then, iba siya rito. Mabalik siya rito. So, pupunta siya dito sa ating lagay ko na lang siya dito sa ating common. Okay? So, in-extend ko lang yung wire ng isa para dumaan siya sa fuse tsaka sa switch. Galing sa plug din natin to. So ilalagay ko lang sa doon sa L. Nalaman mo kung alin yung pinaka mabilis o yung high speed niya, number 3. Yun yung pinaka mababa resistance. So yun. So yung pinaka mataas ang resistance, yun yung number 1 o yung pinaka mabagal.
900, gray. Black King 1000, red is 700. So yung 1000 ito yung number 1, gray is number 2, red is number 3. So lagay lang natin, isuksok lang natin dito. At yung synchronous motor dito sa swing. Siguro pwede ko nang testingin to. In case inon nyo hindi umandar, pagbaligtarin nyo lang, subukan nyo lang kasi baka minsan nagka-ikot-ikot lang kayo sa wiring, no? So, okay, naka-plug in na yan. So puputok naman siguro yung fuse, no? Halimbawa mali. At yun, tumunog yung beeper at yan, may ilaw yung LED natin. So ibig sabihin okay tayo. So anong una natin pipindutin? Siguro itong on, no? Yun. So umiikot na. Speed. So titignan natin kung magbabago. Ayun, bumilis siya. Isa pa uli. Ayun. Yung number 3 niya. Siguro pag pinindot natin ulit, babalik sa 1. Yan, 1 2 3, balik sa 1. Subukan natin yung swing. Ayun, itayo ko na lang muna, assembling ko na lang muna to para mailagay natin ng mas safe. Now if gusto nyo ganito naman, kahit hindi na magamit yung swing features kasi mechanical pa yung sa inyo, gamitin nyo lang yung pinaka remote lang ng speed tsaka power on and power off, pwede naman. So ganito lang siya i-wire up. So ito yung cord nyo, so ito dumaan siya dito, then yung isang line akit yan papunta sa motor, direct na yan. So naka-capacitor na yan doon. Then yung isang line, ito yung pupunta sa mga switch natin. Okay. Ito yung umakyat ng motor, pumasok doon sa loob, ito yung tatap nyo sa line, mag-split lang kayo rito. So magkukuha yung isang wire, tatap nyo to sa line. Then ito, diba, since tatanggalin na natin to, ito itatap nyo sa common or neutral, kasama naman yun eh. Then ito yung tatlong speed natin. Ganun lang siya kadali. Example, ito yung ating module. So yung line 1, ililipat lang natin sa common or neutral. Then yung line 2, magtatap lang tayo papunta sa line ng ating module. Then ito yung ating speed, itatap lang natin sa 1, 2, 3, yung tatlo. Then yung ano natin, yung swing natin, since mechanical yung fan nyo, hindi na magagamit bali yan. And make sure yung sensor ano nyo, is bubutas na lang kayo para mailabas nyo siya kahit sa part na ma-receive niya yung signal from our remote.
Ito yung ating solar lights pala na sira na, no? So ito, hindi ko na kailangan ito. Hindi ko na siya gagamitin yung pinaka module niya. Kasi ano lang ito radar sensor lang siya. Wala siyang steady light. So ang gagamitin natin yung ating binili sa online na may pang steady light function siya. At syempre may kasama na rin siyang remote. Okay. Para magamit natin dun sa ating kubo. So ito yung pinaka module niya. Siyempre may kasama instructions. So wala pa naman ako nitong blue na pack na to. So magiging 10P na 1S lang. So i-combine ko lang to. Then kumuha lang tayo ng lumang food keeper. May divider kasi yan so tinanggal ko lang. Ito yung magiging container nito. Mga bracket, no? Tsaka screws, yan. Tsaka isang BMS na 1S lang din. Na alam ko pang 10 amps to. Kaya medyo okay malakas-lakas. So yun lang ang kailangan ko para assembling ko lang to. Yung panel nito hindi na natin to gagamitin. Ang gagamitin ko yung mas malaki na. So meron pa ako nitong dalawang malaki-laki na mga ibaki na solar panel na gagamitin ko pan-charge dito sa batteries na to, no? So kayang-kaya na yan. So ito yung gagamitin natin. So ito bala ko ito dito ko na lang sa takip niya ilalagay yung pinaka-sensor. Bubutasan ko na lang to na makalabas lang tong part na to tsaka itong LED. Almost tapos na to. Nailagay ko na rin yung mga wiring siya. So nag-extend lang ako ng mga wires dun sa ilaw tsaka sa solar palabas dito sa ating case. And then yung ilaw natin is in-extend ko na lang din yung kanyang wires para hindi lang siya para ma-locate ko siya kung saan man siya ilalagay dun sa kubo. The same din dito, no? And yung ilaw natin is hindi na natin ito lalagyan ng any module. Talagang ilaw lang talaga, case na lang siya ng ilaw. Kasi now, na-connect ko na yung solar panel natin, tsaka yung ilaw, connected na. So, ayan, nakita natin may red light tayo na nakikita. So, binutasan ko lang. So, ito hindi naman ako nagwo-worry na kahit hindi ito waterproof is
ay install ko naman to sa loob ng bahay, no? So indoor siya. Bali ang nakalabas lang itong panel natin. And then ito sa loob din to ng bahay. Ito sa kubo. So doon ko lang siya ilalagay ito. Hindi ko naman siya kailangan ay i-waterproof. So i-test natin to. So pwede natin takpan tong panel natin. Ayan, so umilaw yung ating ilaw na. Okay na to. So check ko lang yung ating remote kung gumagana, no? Dito siya dapat tatapat. Ito yung remote niya. So press power. Yan. So ito gagamitin ko to sa 8 hour na lang siya, dire-diretso kasi malaki. Tagal naman yung ano ng battery natin, buhay niyon kasi hindi naman kayang ubusin ng isang ilaw lang yan lahat yung 10 packs natin ng lithium na yon. Do sabihin natin nasa 2000 milliamps lang yung isang ganun, is matagal-tagal din ang buhay niyan. So ang gagamitin kong function is pang 8 hours na lang. Yan. So okay. Pwede ko na itong i-bilad sa araw yung ating panel. So tinanggal ko. So namatay na siya. Pwede na natin i-seal to. Hindi. Ayan. So charge siya. Habang pinapatuyo ko pintura, hindi kumakarga yung ating batteries. Ayan, install ko na lang dun sa kubo.